At sa wakas, pagkatapos ng 6 na episode ng puro lakaran, meeting at neon lights na parang piyesta sa barangay, sumugod na rin ang mga bayani sa One Punch Man Season 3 Episode 7. Pero ang tanong, epic ba ang laban o isa na namang pwede ng episode? Tara na't himayin na natin to. Kamusta mga ka-hunter? Ako si Mr. Salaysay ng HXH Theories PH YouTube channel. At sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang lahat. Ang aksyon, ang kulang sa animation, ang bagong waifu, pati na rin ang kontrobersya ng staff ng OPM. So huwag tayong magpatumpik-tumpik, simulan na natin to. Matapos ang ilang linggong paghihintay, gumalaw na ang S-Class at A-Class hanggang sa C-Class heroes. Yes, may mga magandang animation pero di rin mawawala yung trademark ng Season 3, Neon Overload. Para kang nanonood ng anime sa gitna ng Christmas lights sa Quiapo. Fluid minsan, pero madalas steep, slideshow at camera shake style para tipid sa frames. Isa sa pinakahihintay ng fans, ang showdown ni Evil Eye laban kay Tatsumaki. Sa manga, grabe ang dating ni Evil Eye. Mukha siyang OP na Esper monster. Malabos fight vibes. May mga mata ng patay na monster sa cloak niya. At ang presence niya talagang nakakatakot. Pero sa anime, hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o matulog na lang. Nagtatapon siya ng mga gusali, skyscrapers. Pero pagdating kay Tatsumaki, wala. As in wala. Parang lamok lang. Si Tatsumaki, literal, skyscraper. Okay, teteknikalin ko na lang to. Click, goodbye Evil Eye. Hindi man lang pinagpawisan si ate girl. Yung iba namang hero, nataranta dahil bumabagsak yung mga debris. Pero kay Tatsumaki, pasasi pa. Kung di nyo kaya umiwas sa bato, bakit kayo hero? Savage, pero totoo. Ang problema, hindi naramdaman si Evil Eye. Sa manga, boss level. Dito, filler monster na may backstory. At ito ang highlights ng episode para sa karamihan. Mizuki, ate mong athletic, muscle mommy, at bagong fan favorite. Siya ang may pinakamaraming animation, Olympic dash, tackles, flip, at syempre yung watermelon crushing na obvious na may fan service. Si Darkshine nga napangiti may steep parts pa rin, pero visually, si Mizuki ang pinakamalinis ang art sa episode. Habang papalapit sila sa Monster Association entrance, sunod-sunod ang monster waves ang sumugod. Maraming bagong hirong pinakita, sniper hero, ninja hero, etc. Ang problema, sobrang daming still shots. Yung impact na dapat may animation, ginawang still frame, plus camera shake. Yung parang pag may pasaway sa school pero picture lang ang pinakita sa CCTV. Tapos dumating yung unang tunay na demon level monster para sa batch na to, Rhino Wrestler. Literal na hindi tinatablan, tumatalsik ang bala, walang tumatalab na attack. Pero nung naiinis na si Atomic Samurai kasi ang tagal ng lahat, isang click ng sword, hindi pa nilalabas ang blade, split into million pieces na si Rhino. Ito ang totoong one click man. Ito rin ang pinakamalinis na animation sa buong episode. Next, si Flashy Plus. Mas maganda na yung updated animation niya dito kaysa sa PB. Speed, cuts, effects. Finally, mukhang OP speedster. Pero ito yung nakakainis. Yung Tatsumaki hallway scene sa sobrang ganda sa OP, tinanggal nila. Tapos pinalitan ng mas pangit. Bakit? Hindi natin alam. Pero hindi natin gusto. Finally, pinakita ang Monster Executives. Ito yung tunay na kalaban sa next arc. Super lakas, beyond dragon level. Tapos yung mga surviving weak monsters, pinakain ni Gyorogoro kay Orochi. Weird scene pero okay na rin. And then, sumabog ang issue sa X o dating Twitter. Si Takashi Hashimoto, isa sa pinakamabigat na animator ng season, naglabas ng statement. Sobrang sakit daw sa staff ang criticism. Marami raw illegal watchers. Nawawala daw ang motivation ng team. Huwag daw silang ibuli at may paparating pa raw silang malupit na episode soon. Pero ang mga fans, hindi natuwa. Marami ang nagsabing parang gaslighting kasi hindi lang small details ang problema. Malalaki at paulit-ulit. Sabi naman ng iba, valid ang stress ng staff, pero valid din ang reklamo ng fans. So ayun na nga mga ka-hunter ang episode 7. Mas aksyon, mas buhay, pero mid pa rin overall. At least may konting hope kung totoo nga yung big episode na paparating. Kayo ba mga ka-hunter, nagustuhan nyo ba ang episode 7 o isa na namang Neon Fiesta disappointment?
I-comment nyo sa ibaba ang inyong saloobin at magkita-kita tayo sa next review. Maraming salamat sa mga ka-One Punch Man na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang kalbo.